The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. And coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled and was at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever. And of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age. And this is the 6th month for her who was called barren, for nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Many times you've heard this from me, that when you lost somebody you love, the most painful moment is not the death, nor the wake. The most painful moment is the first Christmas or the first birthday. Kasi pag namatayan ka, hindi mo naman agad-agad mararamdaman yun kasi abalang-abala ka. Hindi mo rin mararamdaman during the wake kasi ang daming tanong ng tanong. Bakit? Bakit namatay? Anong nangyari? Ano po? Kaya yung kapatid namin nung namatay noong February, yung kaibigan namin doktor, ginawa yung kwento. Ano po? Anong nangyari? Tapos, pinaprint. Kaya pag may dumadating, ano nangyari? Pakibasa. Ano pa? Lahat na lang. Basahin mo. Ano po? Nakakapagod magkwento. Ano po? Namatayan ka na, kwento ka pa ng kwento. Ano po? But yesterday, I officiated the Mass for the Dead for the sister of my sister-in-law. She lost a husband February. She lost a sister last week. Ang tawag natin doon, double whammy. Ano pa? Double whammy. So nagmisa ko, nandun siya. Of course, ramdam na ramdam ko yung kalungkutan. Ano po? Even though her niece called her the Iron Lady. Ano pa? The Iron Lady. Pero ramdam mo yung lungkot. Ano po? Yung lungkot. Nung nagla-lunch na kami, kwentuhan, ganyan.
kung ano nangyari. And then, from her, sabi niya, nung namatay si Titan, that's my brother, parang nilagyan ng punyal ang aking puso. Ano pa? How she described the death of my brother. Parang nilagyan ng punyal ang aking puso. Pero nung namatay ang aking kapatid, yung punyal parang ibinaon ng sobra. Ano pa? Parang ibinaon. I simply listened. And looking back to the wake of my brother, one of the people who officiated the Eucharist is Bishop Sok. Siyang nagkasal sa kanya. Ano po? And one of the things he said, sometimes you must learn to look at death as a gift. Sometimes you must learn to look at death as a gift. And I was contemplating about it because you know the story, many of you knew it, that my brother brought himself to the hospital at 9 o'clock complaining for a simple stomach pain. Nagpunta yan dahil masakit lang ang tiyan. Alas 9. Nag-message pa yan sa akin na dinala niya sarili niya sa hospital. At sinabi ko pa, I hope you're okay. Ano po, sabi niya, okay naman. Kaya lang pinag-stay ako ni Doc sa emergency room. Ano po. So, to cut the story short, later on, yung doktor niya mismo nag-message sa akin, nag-cardiac arrest si Titan. Sabi ko, sakit lang ng tiyan, cardiac arrest. Ano po. The second time na cardiac arrest, hindi na maganda. Nung third time, pag ikaw ay nag-cardiac arrest at ikaw ay ni-revive, hindi na maganda ang puso mo nun. Ano po? Hinanda ko ng kalooban ko. And the message was, we lost your brother. We lost. Napasigaw lang ako, I cried. Then, nung pagpunta sa hospital, nakabalot na. Kaya nga, kung naaalala nyo, nung binuksan yung body bag, ang tanong ko kagad, ano naman nagmamadali ka? Ano pa, nagmamadali. But what I learned about it, if God has given you a death that is quick, it's a gift. The sister of my sister-in-law had an aneurysm. Ano pa? An aneurysm. And even the doctor said, may mga bagay na hindi nyo na pinag-iisipan. Because kahit ma-revive natin yan, you are not assured of a quality of life. Pwedeng mabuhay pero gulay. Ano pa? Gulay. Dalawa lang naman ang tanong pag gulay. Ano pa? Kaya mo ba? At kaya ba na mag-aalaga sa iyo? Mahalaga yun eh. Kaya mo ba? At kaya ba na mag-aalaga sa iyo? When I was in a parish in Quezon City, I anointed an old lady, 80 years old, who have been in bed for 10 years. Nung inanoint ko siya, tinanong ko siya, Lola, anong gusto mong pa-birthday? Sabi nung matanda, sana bigyan pa ako ni Lord ng mahabang buhay. Ano pa? 10 years ka na nakahiga, ha? Kaya sabi ko, aba, gusto niyo pang humiga? Sabi niya, okay lang, Father, okay lang. Ano sabi ng caregiver? Di ko na kaya. Ano pa? Ha? Maaring kaya mo ba, pero yung nag-aalaga sa'yo, di mo na kaya. Di ba ba? Ano? Isipin mo rin yung ibang tao. Kaya, yung pagpanaw
ng kapatid ng aking sister-in-law, I would say, it's a gift. It's a gift. I would confess, when I had a stroke 3 years ago, completely paralyzed, that's the same prayer I said to God. Kung gulay rin lang, kunin mo na ako. Ano pa? Kung gulay rin lang, kunin mo na ako. Ano ibig ko sabihin, mga minamahal na mga? When do you question God? When do you question God? I hope you know who you are questioning. Why? If you remember the gospel yesterday, Zechariah questioned God. Questioned God by questioning the angel. And the same words, how can this be? Di po ba? No? Sabi ni Zechariah, how can this be? I am in old age. My wife is also late in life. What happened? He was made mute for 9 months. Mute. Yun ang kwento. Question mo ang Diyos, o di naging pipi ka, di pa ba, no? Yung mga matatanda dito, nadinig nyo yung pag nagmura yung bata, ano sinasabi ng matatanda? Lagyan ko ng sili ang bunganga mo eh. Di pa ba, no? That you may learn. That you may learn. Zechariah questioned God. But if you really listen in today's gospel, Mary questioned God. How can this be? And yet Mary was addressed. The angel explained to her how it happened. 2 people questioning God. The one was reprimanded, the one was addressed with compassion. Kaya nga, ang tawag ngayon ay the golden hour. Because Mary can refuse. Mary can refuse. The moment of the Annunciation, heaven stood still. Walang gumagalaw. Walang gumagalaw. Because if Mary refused, not only question, pag sinabi niyang ayoko nga, then we will start again from the very beginning. You will have another Immaculate Conception. There are things we can question, and there are things God knows where you are coming from. Ano ang mga kwento nyo sa buhay na kayo ay biglang nagtanong sa Diyos na hindi nyo muna pinagnilayan kung bakit? Ano yung mga tanong nyo sa buhay? At dahil dyan, the sad story, dahil dyan, hindi ka umunlad sa pananampalataya. At dahil dyan, hindi mo natanggap ang biyaya. At dahil dyan, hindi ka lumago. There are things we can question. But we should not be questioning the authority of God. Gusto mo maglingkod sa Diyos? Discipleship means being a disciplined person. Being a learner. Being a learner. Learn. Learn. Ano po? But never question the authority of God. 2 beautiful stories again. In 1995, John Paul II came, now saint. It was my birthday in January 15 that we will have Mass in Luneta. We will have Mass in Luneta. And long before the Mass, my prayer was, Lord, gusto ko simpleng pa-birthday. Gusto ko lang mahalikan ng kamay na Santo Papa sa birthday. Ano pa? Well,
I am confident that I can do it because I am serving as the secretary of the president of the Federation of Asian Bishops Conferences. Katabihan ng Santo Papa, napakadali. Kung magwawalang hiya ako, kaya kong gawin yun. Ano pa? Yung katabi siya, bigla ko na lang hawakan yung kamay ng Santo Papa, di ba? No? Katabi ka na, di ba? Pero gusto ko naman yung talagang iniabot. Ano pa? Pero nung January 14, the late Archbishop Oscar Cruz said, I'm sorry to disappoint you. You will not be in Luneta on your birthday. Ay, naku. Basag trip. Di po ba, no? Kasi naka-precondition ang utak mo eh. Ha? Sa dinami-dami naman ang hindi nyo pwede isama. Ako, hindi nyo pwede isama. Diba? Deep inside, tinatanong ko ang Diyos. Deep inside, tinatanong ko ang butihing Archbishop. Bakit ako? At sabi niya, meron akong ipapahanda sa iyo para sa meeting ng obispo, handa mo. Ano po? There's a meeting of bishops in San Carlos at that afternoon. Ay nako, ang haba ng uso ko. Ano po? Ha? Nung gabi ng 14, simula 8 ng gabi, nasa oratory ako. Wala akong tinanong sa Diyos, bakit? Bakit? Ano po? Birthday ko pa man din, bakit? Ha? Umalis sa mga kasama ko, seminarista, alas 3 na madaling araw. Nandun pa rin ako sa oratory. Ni hindi ako naidlip. Ha? Wala akong ginawa. Bakit? At sabi ng kaklase ko, bye-bye. Happy birthday. You know? Yan ang talagang nilagyan pa ng asin na sugat, di po ba? Ano? Galit na galit ako. Pagdating na alas 4, itinulog ko na lang ang sama ng loob ko. Pagdating ng alas 7, naka-televise, sabi, Father, panoorin mo. Ano ba? Sabi ko, kayo na lang. Kayo na lang. Ano? Again, alas 2 yung meeting ng mga obispo. Na-ready ko na lahat ng gamit. Nasa loob kami ng auditorium ng San Carlos. Antok na antok ka. Sabi ko, ano naman, hindi nagsisimula ang meeting na ito. Simula na. Ano po? Kasi masama ang loob mo, hindi po ba? No? Hindi nagsisimula. Maya-maya, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagulat ako, nakita ko, ang Santo Papa nasa stage na, hindi dumaan sa pinto, dumaan sa likod, ay di nakamulagat akong ganyan. Sabi ko, anong ginagawa niyan dito? Diba? Wala yan sa script. Diba ba? Nagsalita lang. 3-minute words. Nagsalita. At kumaway. Sabi ni Archbishop Oscar Cruz, sabi niya, can the bishop have pictures with you? Mas matagal yung picture taking. Mas matagal. Ano po? Pero ako nakatulala lang akong ganyan. Sabi ko, pwede na ito. Pwede na. Happy birthday. Pwede na. Diba? Pagkatapos ng mga obispo, tinawag ako ng butihing archbishop. Sabi, come. Di pumunta ako sa stage, nanginginig ang tuhod mo. Di po ba na? Nanginginig. At sabi niya, I would like to present to you, alam ko yun na sinasabi niya, my executive secretary. It is his birthday today. Di ba? E di lumapit akong ganyan. Nung hawak ko na yung kamay, parang nadidinig ko sinasabi ng Diyos, ano yung sinasabi mo kahapon? Di ba mayroon ka sinasabi? Ha? Parang ang dami mo sinabi. Ano po? Ha? Hiyang-hiya ako. Hiyang-hiya ako. Ano po? Habang hinahalikan ko. I keep the picture. Nandun ang picture sa harap, sa table ko. Not just a picture of the Holy Father in me. Now a picture with a saint in me, but because of the story behind the picture. The story behind. What is the story behind?
You must learn the story behind. Diba? May madre tayo. Anong kwento mo, sister? What are your stories? Not all bad stories are really bad if you have learned something from it. If you have learned something from it. Last. We were in UST. I was in charge of physical setup. Isang buwan ko yung pinaghandaan. Isang buwan ko yung dinadasal sa Diyos, Lord, sana naman walang ulan. Bakit? Pag umulan sa UST, bumabaha talaga. Ano po? Nakaset up na kami. Nakaayos na. Nakaset up na ang altar. At biglang umaambon. Ano? At sabi ko sa Diyos, Lord, isang buwan ko itong hinihingi sa iyo. Bakit sa dinami-dami ng araw, ngayon mo papaulanin? Di ba ba, no? I question God. Of course, God did not answer. Sabi ng mga tao sa stage, sabi, Father, bakit may tent ang altar table? Sabi ko, ano magagawa natin? Umaambon. Sabi ng mga ni-hire kong ilaw, uwi na kami, Father. Kasi sayang lang ang ilaw na hindi naman makikita yung altar table na kokobera ng tent. Sabi ko, ano magagawa mo? Ganyan talaga. Father, paalis mo. Hindi ko pwedeng paalisin. Anong biro namin? You can question a canonist but never a liturgist. Ano po? Kung ano sinabi ng liturgist, yun ang masusunod. So, I walk away. Doon ako sa kabilang dulo ng football field. I was praying. Sabi ko, Lord, please stop the rain. Pataas-taas pa ang kamay ko. Lord, please stop. And I heard God said, remove the tent and I will stop the rain. At sabi ko, Lord, you will stop the rain and I will remove the tent. That's the most logical. And I heard again, you remove the tent and I will stop the rain. At sabi ko, Lord, you don't understand. You don't understand. I will remove the tent if you will stop the rain. But, I heard it again for the third time, remove the tent and I will stop the rain. Maliwanag na maliwanag. So I went to the stage with boldness, telling the people there, and God said, let us remove the tent and He will stop the rain. And there were 3 Dominicans said, whose God are you talking to? Ano po? Sabi ko, Lord, tingnan nyo, pari ito. Kinukontra ako. Ano po? Siyempre, ako in charge, tinanggal nila ang tent. Ano pa? Yung cover ng altar table. The event is started. We end up at 7 o'clock. There was no single drop of rain. Siyempre, di ba, ano? Bumalik ako sa stage, pack up. Nandun uli yung 3 Dominicano. Sabi, you know, Father, in UST, we have a big event. We have written the Holy Father to come. Can you ask God to tell the Holy Father to come? And I told the 3 Dominicans, in whose God do you want me to pray? You never question God. You never question. We have so many stories in life. So many stories. We fail to learn because we always question rather than believe. Keep this in mind. We always question rather than believe. Sayang ang biyaya. Kahapon, in going back, at
SLEX, pumutok ang gulong namin. Pumutok ang gulong. Mabuti na lang malapit na kami sa Petron. Tumuloy kami sa Petron. Looking at the tire, wasak. Wasak. My purse, the first thing that enters my mind is to question. Ano pa? To question. But I learned, you never question God. It leads me to prayer. Ano sabi ko sa sarili ko? Buti na lang. Hindi pa ba? Buti na lang na hindi kami bumaliktad. There are bad stories that has a beautiful lessons. Today, my brothers and sisters, I want you to look back in your life. What are the things you have failed to learn? Don't question the authority of God. Because that's the very reason why many have failed to grow in faith. May the fiat of Mary, the innocence, in spite of, allow the Lord to work in her life and say, be it done to me according to your word. Let this be a powerful words that enkindles our mind and heart. And this is my prayer for all of you. My prayer for all of you. That in spite of the doubts, in spite of the pain, in spite of the suffering, name it, in spite of your problems, you will be able to say to God, be it done to me according to your word. Amen. Recap. On our 5th day, ano po, yung mga ngayon lang dumating, our Misa de Gallo, our morning mass is at a thematic Misa de Gallo, where this year we talk about growing in our spiritual life. Growing in our spiritual life. Just for recap, the first day is asked. Ano po? We rather ask and not receive than fail to receive because we did not ask. The second day is what? The serenity prayer. The serenity prayer. Asking God the grace to accept the things we cannot change and the courage to change the things I can. Third, we are invited to grow in character. We are invited to grow in our character. Yesterday, we talked about purpose. Purpose. So that we are not wasting our energies and time on things that does not fulfill our purpose. Mahalaga yun. Ha? People without purpose distract themselves with pleasure. And today, it's good to understand this. I have many miracles not because I'm a priest, because I believe. You only need to believe. Ano pa? You only need to believe. Believe before questioning. As Saint Augustine have said this. Ano pa? You have to believe first before you question. Let us all rise. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. May God, who through the childbearing of the Blessed Virgin Mary, willed in His great kindness to redeem the human race, be pleased to enrich you with His blessings all the days of your life. Amen. May you know always and everywhere the protection of her, through whom you have been found worthy to receive the author of life. Amen. May you who have devoutly gathered on this day carry away with you the gifts of spiritual joy and heavenly rewards. Amen. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Good morning.